Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang ng buong puso at ideklara ng buong puso ng magkagayon, ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in 2 Timothy 2:13 Tagalog ang Biblia. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. And in Amplified Version, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, do not believe, and are untrue to Him, He remains true, faithful to His word, and His righteous character, for He cannot deny Himself. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of 2 Timothy is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul, known as a man of revelation dahil po sa kayamanan at kadakilaan ng mga kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya, and Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his letters, epistles, or we could say writings, ay known as Pauline epistles, brethren in Christ, and some of them known as pastoral epistles, prison epistles, and general epistles. And this was his second letter to a young pastor Timothy, brethren in Christ. Kaya itong 2 Timothy, brethren in Christ, ay napapabilang po ito sa pastoral epistles. At ang sinasabi po ni Apostle Paul, kung tayo'y hindi mga tapat, kasi mayroon pong tendency at mayroon pong possibility na ang tao talaga ay hindi maging tapat. Minsan nagiging tapat tayo but 100% hindi po talaga tayo nakakagawa ng buong katapatan sa Panginoon. Subalit, ang sabi dito ni Apostle Paul, siya'y nananatiling tapat. Ang Diyos ay hindi po napagbabago ng anumang sitwasyon, anumang estado sa buhay, at anumang sirkumstansya sa buhay. Ang Diyos ay tapat at mananatili siyang tapat kasi ito po ay kanyang karakter. Ang sabi nga ng Amplified mga kapatid, ito po ay righteous character na po ng Diyos, and He cannot deny Himself. Kasi mga kapatid, tandaan po natin ang binanggit po na kung tayo po ay hindi tapat, pero ang totoo talaga sa English, if we are faithless, do not believe, and untrue to Him, mananatiling totoo at tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Because again, this is His character and He cannot deny Himself. Kaya our today's message entitled, If We Are Faithless, He remains true to us. Lagi po natin pakatandaan. Kaya mga kapatid, huwag po tayo masyadong nagiging guilty kasi ang pakiramdam ng iba pagka nagkukulang sila sa Diyos, parang ang pakiramdam nila, ang layo-layo ng Diyos sa kanila, na kapag ka nagkasala sila, pakiramdam nila, pinaparusahan sila at pinapalo sila ng Diyos. At tandaan po natin mga kapatid na hindi po nakabase ang katapatan ng Diyos sa katapatan natin. In fact, even though tayo po ay hindi tapat, or in English nga, faithless, mananatiling totoo at tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya pakatandaan po natin yan mga kapatid na magkamali man tayo, ang Diyos ay tapat pa rin. Magkulang man tayo, ang Diyos ay tapat pa rin. Magkasala man tayo, ang Diyos ay tapat pa rin kasi ito ay righteous character or personality na po ito ng Diyos. As what I said while ago, hindi po ito na pagbabago ng anumang sirkumstansya, hindi po ito na pagbabago ng anumang sitwasyon,
at hindi po ito na pagbabago ng anumang estado sa buhay, mga kapatid. And our today's promises, we are going to tackle the 4 P's, brethren in Christ, regarding in where God is always true and faithful to us. First point, He remains faithful to His precept or word. Yun ang binanggit kanina ng talata na faithless man tayo. Minsan, we do not believe, brethren in Christ, or untrue to Him, pero ang Diyos ay mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Kaya, whatever the Word of God uttered sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, mapanghahawakan po natin na siya po ay mananatiling tapat sa kanyang mga salita. Second point, He remains faithful to His personality. As what we mentioned earlier, na ito po ay righteous character na ng Panginoon. Ang Diyos talaga po ay personalidad niya na ang katapatan. Kaya mga kapatid, tulad ng sinasabi ko nga, na kapag binasa natin ang Tagalog ng faithful, which no other than yung salitang tapat, pag binasa natin taas pa baba, tapat, baba pa taas, tapat, kanan pa kaliwa, tapat, kaliwa pa kanan, tapat, at kung atin pong i-imaginein, brethren in Christ, ang makikita po natin cross. Dahil the Lord Jesus Christ showed His faithfulness, brethren in Christ, when He died at the cross. Bakit po? Kasi ito po ay pangako ng Diyos ang pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya mga kapatid, whatever situation, whatever circumstance, and whatever state ng buhay natin, God will remain faithful because this was His personality, brethren in Christ. And third point, He remains faithful to His promises. Of course, sabi nga ni Apostle Paul, gaano mang kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo, at ang atin namang sasambitlain ay siya nawa or amen. Kaya dito, mahalaga mga kapatid na maunawaan natin na may pangako ang Diyos sa kaligtasan, may pangako ang Diyos sa provision, may pangako ang Diyos sa protection, may pangako ang Diyos sa paggabay. Maraming pangako ang Diyos, mga kapatid, na pwede natin panghawakan. Isa lang po ang tiyak na kapag tayo man ay magkulang, magkamali, magkasala, mananatili siyang tapat sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. And fourth point, brethren in Christ, He remains faithful to His plans. Mananatili siyang tapat sa kanyang mga plano sa ating buhay. At ating pong i-augment, brethren in Christ, ang kanyang pangako sa mga Israelita sa Jeremiah 29:11. Sabi ng Bible, I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and future. Kung ito po ang plano ng Diyos sa mga Israelita, I firmly believe also, brethren in Christ, na ito rin ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. At remember na ang plano lamang ng Diyos ang mananaig at mananayo at mananatili, mga kapatid, magpakailanman. At salamat sa kanyang mga plano sa ating buhay na wala siyang plano na ikakasakit natin, ikakapahamak natin, ikakasama natin, mga kapatid, kundi ang pangako ng Diyos or ang plano ng Diyos ay upang tayo ay bigyan ng katagumpayan, kaginhawaan, katiwasayan, at kasaganaan, so on and so forth, brethren in Christ. That's the plan of God. So meaning, brethren in Christ, whatever negative things na nangyayari sa buhay natin, that is not part of God's plan. Pero malalaman natin kapag ito ay plano ng Diyos because all the plans of God are all positive
brethren in Christ. Kaya to sum up of our today's message, which entitled, If we are faithless, He remains true to us. And our today's promises, we tackle 4 P's. Brethren in Christ, first point, He remains faithful to His precept or word. Second point, He remains faithful to His personality or righteous character. And third point, He remains faithful to His promises. And fourth point, last point, He remains faithful to His plans. And these are the 4 P's, precept or word, personality, promises, plans. At ito po mga kapatid, ang mga aspeto or bahagi ng Diyos ay mananatiling totoo at tapat sa bawat isa sa atin. And again, let me repeat, brethren in Christ, na hindi po napagbabago ang katapatan ng Diyos ng anumang sirkumstansya, ng anumang estado sa buhay, at anumang sirkumstansya sa buhay, mga kapatid. And our today's grace, ang biyaya ng Diyos ay hindi na pagbabago ng kakulangan ng ating pananampalataya, sapagkat siya'y nananatiling tapat sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos ay hindi na pagbabago ng kakulangan ng ating pananampalataya, sapagkat siya'y nananatiling tapat sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for the blessings that you have given to us. Salamat po sa iyong kabutihang, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you, Father, for your protection because you've covered us with your precious blood. Paggising namin, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, at malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, for your provisions. Dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, God, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at may panibagong lang pagpapala kayo. That's why we, as your children, are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared and is stored to each and every one of us today. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You bless us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Thank you, Jesus, dahil minsan pa kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon nakikinig at nanonood. Whenever they have prayers, Lord, we hold on to your promise that whatever we ask to the Father, in your name, everything will be given unto us. Kaya lahat ng ito, Lord, ay aming hinihiling sama sa iyong pangalan, na kung may nangangailangan kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan po ng katugunan, grant them your probation. Kung may nangangailangan ng yung paggabay, grant them your guidance and wisdom. At whatever they are praying for, Father, I declare, decree in your name, everything will be granted unto us. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po na kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng katapatan at hindi mapagbabago ang iyong katapatan sa amin. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, tapat sa iyong mga salita, tapat sa iyong mga plano, at tapat kayo, Panginoon, sa inyong sariling personalidad, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.